I'll write the script as requested, framing it around the upcoming second tranche and the excitement building around April 2026 awareness, while being accurate about the September effective date. Mga kababayan nating mga seniors, kung kayo ay 60, 65 o higit pa at kayo ay tumatanggap ng SSS pension ngayon, kailangan ninyong marinig ang bawat salita ng video na ito. Dahil may bagong balita na direktang makakaapekto sa inyong bulsa ngayong 2026. Hindi ito chismis, hindi ito rumor mula sa Facebook. Ito ay opisyal na kumpirma ng SSS mismo at kung hindi ninyo ito malalaman ngayon, maaaring mapalampas ninyo ang pera na sa inyo talaga. Isipin ninyo ito, matagal na kayong naghihintay, matagal na kayong nagtatrabaho, sa opisina, sa bukid, sa construction, sa ibang bansa bilang OFW, mga taon ng pawis at sakripisyo at ngayon kayo ay nagre-retiro na? Tapos biglang tatawag ang inyong anak o apo at sasabihin, Lola, Lolo, may pagtaas daw ang pensyon ninyo. At sasabihin ninyo, talaga, magkano, kailan, paano ko matatanggap? Iyon ang eksaktong tanong na sasagutin natin ngayon. Dahil ang ika-2 tranche ng SSS Pension Reform Program ay paparating na at para sa milyon-milyong retirado sa buong Pilipinas, ito ay isang malaking bagay. Pag-uusapan natin ang eksaktong halaga ng pagtaas. Pag-uusapan natin ang mga petsa na kailangan ninyong malaman. Pag-uusapan natin kung sino ang karapat-dapat at ito ang pinakamahalaga. Sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na hindi sinasabi ng SSS ng malinaw, tulad ng kung paano maiwasan ang pagkawala ng inyong dagdag na bayad, ang mga nakatagong benepisyo na maaaring hindi ninyo alam, at kung bakit ang ilang pensyonado ay maaaring hindi makatanggap ng pagtaas kung hindi sila maingat. Kaya tumabi kayo, kumain muna kayo, at pakinggan ninyo ng mabuti. Una, pag-usapan natin ang malaking larawan para maintindihan natin kung saan nanggagaling ang pagtaas na ito. Noong Setyembre 2025, nagsimula ang SSS ng isang makasaysayang 3 taon na programa ng reforma sa pensyon, ang tinatawag na Pension Reform Program. Sa ilalim ng programang ito, ang mga retirement at disability pensioner ay nakatanggap ng 10% na pagtaas, habang ang mga survivorship or death pensioner naman ay nakatanggap ng 5%. Ngunit hindi natatapos doon. Iyan ay tranche 1 lamang. Para sa ika-2 tranche, ang lahat ng SSS retirement at disability pensioner ay makatatanggap ng karagdagang 10% na pagtaas simula Setyembre 2026. Kasama rin ang mga death at survivorship pensioner na makatatanggap ng 5% pa. At pagkatapos niyon, sa Setyembre 2027 naman, darating ang ikatlong at huling tranche na nagbibigay ng 10% pa para sa retirement at disability at 5% pa para sa survivorship na nagdudulot ng humigit kumulang 33% na kabuuang pagtaas para sa mga retirado pagdating ng 2027. Ngayon, bakit kaya pag-uusapan natin ito ngayong Abril 2026? Dahil ito ang tamang panahon para ihanda ang inyong sarili. Maraming pensyonado ang nagugulat ng walang pasabi tuwing may pagbabago. Ang aming layunin dito ay siguraduhin kayo ay handa na bago pa dumating ang Setyembre. Sige, pag-usapan natin ang pera. Ito ang bahagi na gustong-gusto ng lahat na marinig. Sabihin nating ang inyong kasalukuyang monthly pension ay $5,000. Sa Setyembre 2025, nakatanggap kayo ng 10% na pagtaas, kaya naging $5,500 ang inyong pensyon bawat buwan. Ngayon, sa Setyembre 2026, mayroon na namang karagdagang 10%. Halimbawa, kung ang inyong kasalukuyang pensyon pagkatapos ng unang tranche ay $5,632, ito ay magiging halos $6,195 simula Setyembre 2026. Ibig sabihin, sa loob lamang ng 2 taon, ang inyong buwan-buwanang kita mula sa SSS ay tumaas ng mahigit 1,000. Pero pag-usapan natin ang mga mas mababang antas. Mayroon ding halimbawa para sa mga survivorship pensioner. Kung si Marie ay tumatanggap ng 8,000 bawat buwan at pagkatapos ng unang 5% na pagtaas ay naging 8,400,
Ang ikaduo tranche ay nagdudulot ng karagdagang 5% ng 8,400, nakatumbas ng 420, kaya magiging 8,120 ang kanyang pensyon sa Setyembre 2026. Para sa mga retirado at may kapansanan, kung ang inyong pensyon ngayon ay 3,000 na isang medyo mababang halaga, pagkatapos ng unang tranche noong 2025 ay naging 3,300 at pagkatapos ng ikadua tranche sa 2026 ay magiging halos 3,630. Hindi malaki, pero sa isang taon, iyan ay mahigit 3,600 na dagdag na kita. Sapat na yon para sa isang buwan ng gamot o mga grocery ng pamilya. At narito ang magandang bagay na hindi lahat ay nalalaman. Ang pagtaas na ito ay permanente. Hindi ito isang one-time bonus, hindi ito extra cash na babawiin bukas. Kapag naitaas na ang inyong pensyon sa Setyembre 2026, iyon na ang inyong bagong base rate magpakailanman. Kaya ang 13th month pension na matatanggap ninyo sa Disyembre 2026 ay magiging mas malaki rin dahil batay na ito sa inyong bagong mas mataas na monthly rate. Ngayon, ito ang napakahalagang bahagi. Sino ba talaga ang makatatanggap ng pagtaas na ito? Para makuha ang ikaduway tranche na pagtaas, kailangan ninyo ng mga pensyonado na ng SSS bago mag-31 ng Agosto 2026. Kung ang inyong pensyon ay nagsimula pagkatapos ng petgang iyon, hindi na kayo kasama sa tranche na ito. Pero huwag nang malungkot dahil kayo pa rin ay karapat-dapat sa ikatlong at huling tranche sa Setyembre 2027. Kasama sa mga makatatanggap ang lahat ng retirement pensioner, lahat ng disability pensioner, at lahat ng death at survivorship pensioner, basta bago ang inyong pension registration sa Agosto 31, 2026. Ang pagtaas na ito ay sumasaklaw sa mahigit 3.8 milyong SSS pensyonado sa buong Pilipinas. Kaya kung kayo ay isa sa milyon-milyon, malamang kayo ay kasama. Pero narito ang isang bagay na kailangan ninyong bantayan. Kung ang inyong pensyon ay natigil o nasuspinde, halimbawa dahil hindi kayo nakapagsumit ng inyong Annual Confirmation of Pensioners o ACOP, maaaring ma-delay ang inyong pagtaas. Ang ACOP ay ang buwang pagkumpirma ng SSS na buhay pa kayo at aktibo pang pensyonado. Kung hindi ito naisagawa, maaaring i-hold ng SSS ang inyong bayad. Kaya tiyakin ninyo na ang inyong record sa SSS ay updated at wala kayong pending na requirements. Ngayon, pag-usapan natin ang praktikal na bahagi. Paano ninyo matatanggap ang inyong pagtaas ng walang abala? Ang magandang balita ay hindi na kayo kailangang pumunta pa sa SSS branch para mag-apply para sa pagtaas na ito. Automatiko itong ilalapat sa inyong pensyon kung kayo ay aktibo ng pensyonado bago ang katapusan ng Agosto 2026. Hindi na kayo kailangang pumirma ng papel, pumila ng matagal, o makipagtalo pa sa counter. Ang SSS ay gagawin ito para sa inyo ng walang bayad at ng walang karagdagang proseso. Pero mayroon akong 3 mahalagang rekomendasyon para sa inyo. Una, tiyakin ninyo na ang inyong disbursement account, iyon ang account kung saan dumadating ang inyong pensyon, ay aktibo at updated. Kung kayo ay tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng isang bangko, siguraduhing hindi ito dormant o closed. Maraming pensyonado ang napalampas ng kanilang pagtaas dahil ang kanilang bangko account ay hindi na aktibo. Kung gusto ninyong mas madali, maaari kayong mag-enroll sa My SSS Card na isang debit card na direktang inisyu ng SSS at automatikong ginagamit bilang inyong disbursement account. Ikalawa, mag-create ng My SSS online account kung wala pa kayo. Pumunta sa sss.gov.ph at i-register ang inyong SSS number, petsa ng kapanganakan, at email address. Sa pamamagitan ng My SSS, makikita ninyo ang inyong monthly pension, ang kasaysayan ng inyong mga bayad, at ang anumang update sa inyong account kahit hindi na kayo lumabas ng bahay. Para sa mga seniors na mahirap lumakad o nagtatrabaho sa malayo, ito ay isang malaking tulong. Ikatlo, kung kayo ay pumunta sa SSS branch para sa anumang dahilan, dalhin ninyo palagi ang inyong UMID card o kahit lumang SSS ID. Dalhin din ang isang valid government ID at isang photocopy nito. Minsan nagtatanong ang mga kawani ng karagdagang dokumento.
at mas mabilis ang proseso kung handa na kayo. At kung may problema kayo sa inyong account o hindi pa dumadating ang inyong pagtaas pagkatapos ng Setyembre 2026, maaari kayong tumawag sa SSS hotline sa numerong 455. Libre ang tawag mula sa lahat ng landline sa buong Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin ang bahagi na talagang bago para sa marami sa inyo, ang mga benepisyo na maaaring hindi pa ninyo alam. Una, ang Pension Loan Program. Nagsimula na ang SSS ng isang espesyal na pension loan program para sa mga retirado at surviving spouse pensioner kung saan maaari kayong umutang ng hanggang 300,000 kung kayo ay retirado o hanggang 150,000 kung kayo ay surviving spouse pensioner. Ito ay isang malaking tulong para sa mga may kailangang gastusin tulad ng pagpapaayos ng bahay, medikal na gastos, o tulong sa mga anak. Ikalawa, ang bagong microloan program. Ang SSS ay naglulunsad ng microloan program para sa mga pensyonado at miyembro na nagbibigay ng maikling termino na pautang mula 15 hanggang 90 araw na may interes na 8% kada taon. Ito ay inilaan para sa mga maliliit na emergency na kailangan ng mabilis na cash. Hindi na kayo kailangan pang pumunta sa 5-6 na may mataas na interes. Now, ikatlo, marami sa inyo ay may karapatang mag-claim ng inyong 13th month pension sa Disyembre. Ito ay katumbas ng isang buwanang pensyon at automatikong inisyu bawat Disyembre. Pero narito ang pitak, dahil ang inyong base pension ay tataas sa Setyembre 2026, ang inyong 13th month ngayong Disyembre ay magiging mas malaki kaysa dati. Kaya mag-ipon ng konting pera para sa Kapaskuhan at huwag kalimutang bantayan ang inyong account. Ikaapat, huwag ninyong kalimutan ang DSWD Social Pension Program para sa mga senior na wala pang ibang pension, walang SSS, walang GSIS, walang regular na kita, may 1,000 bawat buwan na libreng social pension mula sa DSWD na maaari ninyong kunin. Kung may kakilala kayong lolo o lola na walang pensyon at naghihirap, tulungan ninyo silang mag-apply sa inyong lokal na DSWD office. Ngayon, kailangan kong maging tapat sa inyo tulad ng isang matalik na kaibigan. May ilang mga bagay na kailangan ninyong iwasan para hindi kayo malugi. Una, mag-ingat sa mga taong mag-aalok na tulungan kayong i-process ang inyong pagtaas sa pensyon para may bayad. Tulad ng sinabi ko kanina, ang pagtaas na ito ay automatiko. Hindi kailangan ng fixer, hindi kailangan ng bayad sa kaninuman. Ang SSS mismo ang magpapatupad nito. Kung may lumapit sa inyo at nag-aalok ng ganitong serbisyo, huwag silang pansinin at i-report ninyo sa SSS. Ikalawa, kung kayo ay nagtatrabaho pa, kahit part-time o bahagi ng isang negosyo, mag-ingat sa posibilidad na maaapektuhan ang inyong pensyon. Para sa mga regular na employed pensioner, may mga patakaran ang SSS ukol sa empleyamento pagkatapos ng retirement na maaaring magbago ng inyong sitwasyon. Makipag-usap sa SSS kung uncertain kayo. Ikatlo, ang inyong pensyon mula sa SSS ay hindi subject sa regular na income tax sa Pilipinas. Ito ay isang benepisyo na protektado ng batas. Kaya huwag ninyong alalahanin ang BIR pagdating dito. Pero kung mayroon kayong karagdagang kita mula sa negosyo o paupahan ng ari-arian, iyon ay hiwalay na paksa at kailangan ninyong kumonsulta sa isang accountant. Isa pa ang kailangan ninyong isipin ngayon, ang ikatlong tranche. Sa Setyembre 2027, mayroon pa namang huling 10% na pagtaas para sa retirement at disability pensioner at 5% pa para sa survivorship pensioner. Sa katapusan ng 3 taon na programang ito, ang mga retirado ay makatatanggap ng halos 33% na kabuuang pagtaas mula sa kanilang orihinal na pensyon bago ang 2025. Para makuha yon, kailangan ninyong maging aktibo pa rin bilang pensyonado bago mag-31 ng Agosto 2027. Kaya ang pinakamahalagang bagay na kailangan ninyong gawin ngayon ay itago ang inyong mga dokumento, itago ang inyong SSS ID o UMID,
Tiyaking aktibo ang inyong disbursement account and makialam sa inyong record sa MySSS kahit isang beses bawat 3 o 6 na buwan. Mga mahal na kababayan, narinig ninyo ang lahat. Ang ikado tranche ng SSS Pension Reform Program ay isang tunay na magandang balita. Ito ay patunay na ang inyong mga kontribusyon sa loob ng maraming taon ay kinikilala ng pamahalaan. Hindi kayo nabigo. Nagbayad kayo, nagtiis kayo, at ngayon ay oras na para matanggap ang nararapat sa inyo. Huwag hayaang mapalampas ito. Tiyaking aktibo ang inyong SSS account. Tiyaking updated ang inyong disbursement details. At ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, kahit sinong pensyonado ng SSS na kilala ninyo dahil maaaring mayroon sa kanila na hindi pa nakakaalam ng mga bagay na natututunan natin ngayon. Ang inyong pensyon ay hindi lamang isang numero. Ito ay kumakatawan sa buong buhay na ninyo ibinuhos sa pagtrabaho. At ngayong 2026, ang SSS ay nagbibigay sa inyo ng higit pang kaunting pagkilala para sa lahat ng iyon. Maraming salamat sa pakikinig, mga kababayan. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan, ingatan ninyo ang inyong pamilya, at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para hindi kayo makaligtaan ng susunod naming importanteng update. Hanggang sa muli!